So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, ito na yung huling battle sa second round ng Isabuhay 2024 tournament. So na-review na natin yung EJ Power vs Romano, GL vs Sur, Slack 1 vs Raffian. At ito na yung panghuli. Ito na yung pang-apat, Vitrum vs G-Clown. So, ito to be honest guys, hindi ko na talaga masyadong maalala yung battle na to, even na napanood ko to ng live. So, ayun, wala akong mabibigay na insight sa battle na to kasi ang tagal na talaga. Kailan ba to? Alam ko June to eh. June zoning. June 1, I think June 1. Tapos ano na ngayon? September, June, July, August, September. So 3 months na, medyo nakakalimutan ko na. Actually, yung battle nga ni Raffian tsaka ni Slack 1, 'di ba? Kung napanood yung review ko, nakalimutan ko na rin yung ibang mga linya doon. Kaya ayun, sakto lang din to na ni-review natin siya ulit. Pero ayun, Vitrum vs G-Clown, I think hindi ko na kailangang patagalin pa o pahabain pa yung intro natin. Review na natin to para ma-refresh din sa akin yung battle na to. Okay? So ayun, Vitrum, G-Clown. Let's go. Then unang banat, zoning 17. Vitrum. Nung natalo siya kay Il, ang drama niya, men. Ang battle rap hindi na para sa akin. Ari ko kung paalisin. Mahalagang merong iyakin. Dagdag flavor sa battle pagtapos ng wasakin. Tangina, sa mga pag-iyak sa laban, ikaw lang eksperto. Ikaw taga-testing ng mga personals kung merong epekto. Gago. Yung supot mong damdamin, isa... Tangina. Gago. Okay, nakakatawa yun ha. Sa mga pag-iyak sa laban, ikaw lang eksperto. Ikaw taga-testing ng mga personals kung merong epekto. yung supot mong damdamin, isa yung ehemplo. Sa mga patak ng luha mo, bumabaha ng respeto. Tapos aalis ka? Please lang maawa. Ikaw lang nagpatunay na sa liga, importante ang drama. Kung walang G-Clown, walang dinurog si Luni na nagpasaya sa akin ng bata. Kung walang G-Clown, di ka malalaman paano mambuli ng tama. Diba? Nakakasawa kung puro bars lang tayo lahat, tapos mag-rap na puro talak ng panininda. Ang sarap kaya lumaban ng mga rapper na totoong umiiyak. Tsaka hindi na para sa'yo ang battle rap. Tanga, para sa'yo to. Kung wala ka, walang rookie na aangat. Hindi ako magkakaroon ng veteranong tatapaan ng sagad. Para sa'yo ang halimbawang dito para sa lahat. Yan ang ganap mo sa battle rap. Gumagana na palpa. Ayos. Veteranong wak, nag-aaboy pa rin ng spotlight. Habang ako bago, tumutulong sa mga kapwa bago sa rap lines. Pero may label na, Asintada. Aba, karangalan sa lifetime. Asintada, agency ng mga hype man ni Glock 9. Veterano ka lang. Ako batikan sa sining. Veterano ako ng veterano. Alam mo, pwedeng isipin. 3 times kong ginamit yung veterano na walang ibig sabihin, o yung pagka-veterano mo, putang ina mo, walang meaning. Ano mo, kung matagal ka na, makaluma naman lyrics. Kahit mag-selfie bars lang ako, makulit pa rin maiisip. Kahit jakulin ko lang sarili ko, solid pa rin makasisirit. Kasi kumpara sa'yo, may mga tamod na ako sa 1 minute. Ay, gago. Habang ikaw, stilo na natili sa agat. Wala kang tamod na malabas, puro tsupa ka lang kay smug. Wala ka sariling estilo na dito sa ating liga umambag. Wala kang tamod ng ina mo, sa ihi ka lang tumatak. Okay, wala kang tamod, sa ihi ka lang tumatak. Yung linya na yon kasi actually sa every battles ko lang nalaman din yon. I think totoo naman yon, no, yung sabi nila inihian daw ni Vitrum si Sinyo kasi lasing, something ganyan. So yun, sa kakapanood ko ng battle rap, ayun na yung nalaman ko, you know. I think totoo naman yon, 'di ba? Tapos yung atake ni Vitrum dito, siguro para sa akin mas malakas yung round 1 ni Vitrum kay Marshall, no? Si Marshall ang first round niya dito, 'di ba? Sa tama ba ako? Wait lang.
O tama, Marshall. Ito yun sa background. So, mas malakas yung round 1 ni Vitrom kay Marshall compared dito kay G-Clown. Kasi, overall ko na lang i-judge yung round 1 ni Vitrom. May mga linya si Vitrom dito na na para sa akin nagamit niya ng mahaba, no? Yung about sa veterano, no? Parang simula ng round niya hanggang sa gitna, or I think 1/4 ng round 1 niya is more on veterano na angulo. Tapos yung iyakin, medyo napahaba din 'yon. Tsaka yung mga banat din ni Vitrom dito sa round 1. Hindi siya ganun kadirekta kay G-Clown. Kumbaga, even hindi si G-Clown yung nakaharap ni Vitrom, pwede niyang i-spit yon. Basta, wala siyang gaanong wordplay, wala siyang gaanong nameplay, no? So, yun yung pinaka napansin ko sa round 1 ni Vitrom, hindi ko naman din disregard yun. Sobrang linis, sobrang ayos ng pagka-construct. Pero ang sa akin lang, since ako more on punchlines kasi ang hanap ko, no? Direct punchlines sa kalaban. Ayun yung pinaka tinitignan ko talaga every battle. And sa pagkakapanood ko ng round ni Vitrom, wala siyang gaanong punchlines para kay G-Clown. Hindi kung meron man kayong napansin na mga punchline, for me is hindi siya ganun kabigat, 'di ba? Yung may tamod na ako sa 1 minutes, ikaw puro chupa ka lang kay Smug. So which is mga gamit na angulo na 'yon kay G-Clown ilang beses na natin na-review si G-Clown at puro ganun yung mga ginagamit na angulo sa kanya. So ayun, okay pa rin naman yung round 1 ni Vitrom, pero I think kulang 'yon sa DN, sa direct na punches, direct haymakers, basta marami din kulang. Okay, so ayun, tignan natin si G-Clown, pwedeng kayang-kaya ni G-Clown baliktarin yung round na to. Pwedeng mapunta sa kanya, pwedeng hindi, pero depende yon kung paano i-defend ni G-Clown yung sarili niya, or paano i-deliver ni G-Clown yung round 1 niya against sa round 1 ni Vitrom. Kasi kung sakaling mas mababa yung enerhiya niya, yung energy niya, yung aura niya sa round 1 ni Vitrom, ibibigay pa rin natin kay Vitrom to. Pero kung may mga haymakers, punchline siya na mas okay para sa akin, bigay natin sa kanya. Ganun lang naman tayo mag-judge So, ayun. Game. Yo! Game! Game. Pati pagkuha sa akin ng asintada, pinupuna. Naiinggit ka na ba, Brad? Huwag kang mag-alala. Kukunin ka na ni God. Rick! Ang daming nagagalit. Hindi daw balanse yung bracket na ginawa mo. Nasa kabila daw yung malalakas, kaya mga tao dismayado. Huwag nyo nasisihin si Arik, yung tao nasasaktan. Kung di niya na talaga kayang ayusin, pwes ako na magtatanggal. Siya si Francis Mason. Hanep, Pumag-Francis M yung pangalan. Ikaw lang yung kilala kong Francis M na galit sa kababayan. Okay. Kung si Francis M napabalitang may anak sa labas, eto naman yung Francis M na anak sa labas. Impluwensya ko sa pagsusulat, Republic of the Philippines, Volume 1 at Volume 2. Impluwensya mo sa pagsusulat, Republic of the Philippines, World War 1 at World War 2. Kinukuha daw siya ni Arik bilang artist. Ambisyoso ka, Vitrom. Paano ka magiging uprising meron kang Down syndrome? Mga laban ko pag nirelease, music intro pa lang, sinesearch na sa Spotify. Kalat agad sa CD. Yung laban mo pag nirelease, intro pa lang, pinapatay na yung PC. Pinakapogi sa liga ang putang ina. Tingnan mo nga kulay mo, di mo malaman kung bagong laya o anemic. Ganitong-ganito itsura ng mga iniiwasan ng pandemic. Kung manlait itong weirdo, kala mo kung sino. Yung pormahan naman pang tito na mukhang suki ng disco. Tingnan nyo nga itsura niyan. Tingnan nyo nga itsura niyan. Mukhang lumang tao ang putang ina. Hoy! Sasuke
maski na long back. Okay. Tangina mo, lahat ng minamay day mo mukhang throwback. Old school attire. Ulul! Anong akala mo? Nice? Cool? Gago, mukha kang kaklase ni Enrile nung high school. Etong beat na nakalatag, kakamadahin ko yung loop. On the spot kung lalapatan, Rick Pakisara yung boot. Wasak yung beat, wasak yung room. Yung instrument na overcook. O teka, ba't nawala yung beat? Pucha, sumabit na sa hook! Di nyo na masesave itong beat! Okay. Lumigay na yung processor. Nagkahiwa-hiwalay yung beat. Parang FL Studio na nag-error. So ayun yung difference ng dalawang MC sa round 1. So ang kaninang hinahanap ko kay Vitrum is yung mga nameplay tsaka wordplay eh. 'Di ba? Though may mga jokes din si Vitrum sa round 1, pero I think yung jokes mas angat si G-Clown doon. No, nakita yung mga jokes ni G-Clown sobrang well constructed din, dikit-dikit din, tsaka mas kumokonekta din, no? Mas nasasakyan ng tao. Tapos yung sabi ko nga, yung hinahanap ko na nameplay tsaka wordplay na hinahanap ko kay Vitrum, kay G-Clown ko nahanap, no? Yung nilaro niya yung yung nameplay na Vit, na nilaro niya sa Beat, tapos yung room sa Vitrum, room na I think room kwarto, parang ganon. So nagawan ni G-Clown ng magandang reference, magandang angulo yon, magandang laro. So yun, sa akin overall ko na lang din i-judge to kasi pare silang, alam niyo naman, no, technical lang dalawang to, pero still punchlines, haymakers, mga mabibigat na direct, yun pa rin yung hanap ko sa battle na to. Since napanood natin yung GL, Sur, AJ Power, Romano, andun yung mga dikit-dikit na punchlines eh, 'di ba? Ruffian, Slack One, 'di ba? Kita nyo naman kung gaano yung kaganda yung palitan nun. Sa round 1 medyo nabitin lang ako dito sa palitan nila, pero tignan natin sa 2 and 3. Pero I think yung round 1 lamang si G-Clown dito. Sa dalawang element, jokes, mas kumokonekta, mas nasasakyan ng tao. Nameplay, maganda. Nagustuhan ko yung pagkakalaro ni G-Clown sa pangalan ni Vitrum, Vit tas room na kwarto. Ganda ron, nagustuhan ko yun. Then yung iba pa na ano pa ba, yung more on jokes yung performance ni G-Clown dito sa round 1. Siningitan lang niya ng mga nameplay tsaka mga seryosong linya. Pero ayun, sa akin kay G-Clown to, sa score na 9-8. Sabi ko nga sa inyo bago natin reviewin yung round 1 ni G-Clown, sabi ko sa inyo, if makakakuha or ma-spit or madideliver ni G-Clown yung round 1 niya ng mas maayos, mas madiin, mas maganda yung dating, bibigay natin sa kanya. At ayun yung nangyari, ayun yung napanood natin. Kaya para sa akin lamang si G-Clown dito. Si Vitrum kasi, yun nga, gaya nga sabi ko sa inyo, pwede niyang spit yun kahit hindi si G-Clown yung kaharap niya. Wala siyang, hindi ko maramdaman yung mga direct na punto na haymaker, na punchline para kay G-Clown Unlike kay G-Clown kanina, dun pa lang sa nameplay, alam mo na talaga na para kay Vitrum yun. Tapos yung mga ibang mga sinasabi niya is alam mo at ramdam mo kay Vitrum talaga yung tama nun. Kaya mas direkta si G-Clown sa round 1. Kaya I'll go with G-Clown sa round 1, 9-8. Okay? Linaw? Inang to, Sasuke daw na may long back. Ito, Georgie na may pork nut. Gago. At wala kang pakinabang kay Aris. Tatablahin ka rin sa asintada. Mag-ingat ka rin, sir. Tatablahin ka rin ni Clark. Kaya tangina ka, beware. Tangina. Tsaka sa Chinese, parehas kaming singkit. Ako, singkit na type na mga dalagita para sa Korea bumibida. Ikaw mukha kang taga-China na pasistang pinatay ng komunista. Tangina, di ba? Singkit na mukhang gago, ang pangit pa ng ilong. Kamukha mo yung mga namatay na landlord sa panahon ni Mao Zedong. Gago, rebot. Parehas kaming singkit, pero magkaiba rin yun. Ako pang Asian idol, ikaw Ching Chong. Ako
Singkit, Chinito, talagang down mga chicks tol. Ikaw Singkit, Chinito, talagang down yung syndrome. Kaya kapansanan mo, puta, soplak sa round. Mongoloid at depressed, puta, sobra mong down. At sa kanta na busted pa daw. Nakakaloko yun. Mongoloid, binasted. Tangina, chromosome. Bawas yung chromosoma. Tayo nakakabobo na yan. Para kompleto, dapat mag-fusion kayo ni Badang. Parang gote nag-trans. Pag nag-fusion, labas nung tol, gotengs. Pag nagsama kayo ni Badang, labas nung tol, longest. Ganyan mag-jokes, tangina mo, moments. Kahit magbadang flow lang ako, yung mga bars kong to, flowless. Clown, pero bobo mag-joke, tangina nakaka-stress. Tapos iiyak pag natalo, sa judge maiinis. Ako Joker, malahit ledger, sobrang sahol ka impress. Itong Joker, Joaquin Phoenix, payaso na depress. Pero para matago sa laban, mayabang na sobra. Yung laban mo kay Sinay, mata pobre ang pota. Pares lang raw negosyo at pangit pumorma. Okay nang kulang yung pera, basta kompleto kromosoma. Gago. Klanawak magpatawa. Bobo neto. Tapos madalas pang seryoso at iyakin sa duelo. Kung ganyan pagkatao, ayusin konsepto. Ang tunay na payaso, nasa gobyerno. Gago. Activista bars na naman. Si Gago nangatal. Gago nung laban mo kay Looney, mas mareklamo ka par. Nung nadedehado, puta, tumatawag din ng may kapal. Kung ako puro reklamo, ikaw puro dasal. Magsikap ka. Huwag puro dasal, paggipit na. O kung tanga ka, magpasulat ka. Nakatulong ka pang kumita. Kasi ako, may ghostwriter. Yeah. Bubunyag ko sa liga. Tangina ako yung bagong kwentong sinusulat ni Aligba. Ang gago. Ayos yun. Estilo mo lang titirahin, wala nang iba. Di kita kailangan personalin para madali kita. Kahit mag-self-immerse lang, pamatay yan. Fatality pa. Hanggang personalize ka lang. Ako personality na. Tangina mo, umay ka. Wala ba na? Okay, bakit? Nahihirapan ako kasi napanood ko na-review natin, no? Sige, yung review na lang. Na-review na natin yung Vitrum vs. Marshall, eh. Walang duda, tangina. Solid na Vitrum yun. Regardless, nag-choke si Marshall dun, eh. Pero malakas pa rin naman yung Marshall dun. Nakabawi siya dun kahit papano. Pero kung ikukumpara natin yung performance ni Vitrum nun against Marshall, iba, eh. Iba yung laban niya dito kay G-Clown. Pasok pa rin yung mga jokes, no? Para sa akin, sobrang siguro sabihin nating hindi ko siya pwedeng sabing underrated, eh, di ba? Pero yung mga jokes pasok naman yon, pero hindi kasi natin nakilala si Vitrum sa ganong forte, di ba? So nagpalit lang naman alam mo yon, nag-switch lang naman ng style si Vitrum, pero hindi ko naman sinasabi na naging ineffective siya sa pagpapalit niya ng style. Mas nasasakyan na siya ng mga tao, eh. Pero ang dating lang is parang kulang pa yung performance niya dito sa first 2 rounds compare dun sa laban niya kay Marshall. Dun din talaga mag-e-end, no? Kasi yun yung yun yung basis ko, eh. Kasi yun yung last battle. No, yun yung last battle ni Vitrum, and kailangan ni Vitrum na angatan yun, eh. Kailangan angatan ni Vitrum yung performance niya against Marshall. Yun, solid ng performance niya dun, eh. Pero dito medyo nakukulangan ako. First 2 rounds, nakukulangan ako sa performance ni Vitrum dito. Siguro hindi ko maramdaman yung direct na punto. Ganun din, eh. Kung ano yung comment ko sa round 1, ayun din yung mako-comment ko dito sa round 2. Hindi ko talaga ma-feel yung pinaka punchlines niya para kay G-Clown. Na nagugustuhan ko yung mga jokes, natatawa ako dun sa mga jokes na yon. Pero hindi balance, eh, no? May okay na jokes, pero sa mga bara,
sa mga seryoso na bara, medyo hindi kasing level or hindi niya napapantayan yung mga jokes na lines niya. So, kumbaga yung jokes mas mataas compare sa mga seryoso na linya tsaka sa mga ano niya, sa mga seryoso tsaka sa mga bara niya. 'Di ba? So, dapat pantay 'yun or dapat nag-uunahan 'yun 'Di ba? Yun lang naman sa akin. Medyo nakukulangan ako sa performance ni Vitrum dito. Hindi ko na rin talaga maalala yung na-feel ko neto sa live. Hindi ko na talaga maalala. Medyo natagal na. So, yun lang muna. Tignan natin si G-Clown dito kung mauulit niya yung performance niya sa round 1. Kasi kung mauulit ni G-Clown yung performance niya sa round 1, malamang kay G-Clown ko pa rin ibigay ito. Yung 1 and 2 ni Vitrum, medyo nakukulangan pa ako. Yun lang. Yo. Rukawa, kumusta? De. Magaling din talaga sa basketball to si Vitrum. Swak sa NBA. Sobrang shooter niya ni Vitrum. Ayun, na-drop sa NPA. NPA ka pala? Aba, ayos! Paano pag nakashoot ka sa malayo? Ano ka? Warriors? Isang beses niyaya niya si Ultimate. Tara sa bundok, Il. Hiking tayo kasama barkada. Si Ultimate todo impake ng mga gamit agad-agara na sumama. Hindi tayo bababa ng walang tama. May pasabog ako doon, kala ni Ultimate marijuana. Pagdating sa tuktok, mga kasama, pahawakin ng baril at granada. Don't panic, it's organic. Don't panic, it's organic. Pinaglalaban yung damo, bato naman yung ginagamit. I-follow nyo ako't samahan para advokasya ko mayari. Paano ka ipapalong ng mga tao, palong-palo ka palagi? Siya daw ang bitamina sa eksena o bathikaos at kritikal. Kahit mag-multi itong beat, hindi sapat yung mineral. Pwes, sulat ko'y reseta sa eksena, bawat letra medicine. Hatid ko'y purong lirikal, tulong medikal at yun ang literal na med in sin. Siya daw yung tupak na hubog sa old school era. Yan ang binibita ni Tukmol. Yung bagsakan niya daw biggie pero utak niya is small. Pwes, bibigyan ko ng big L itong galit sa kurap. Tutal MC rin gusto nitong mahilig makipap. Pwes, ako yung method man, you better run. DMC itong wak, basta rhyme ka lang at common, kaya easy ibadibag. O ano, old school ka? Ulul, wala ka sa roster. Teka, nakalimutan ko si Exhibit. Sakto, Exhibit sa poster! Kaya fuck all caps! Exhibit. Yan ang madalas niyang hirit. Exhibit, okay. Tila sa parak mainit yung sabaw niyang pag-iisip. Todo apak sa buhaya. Kaya di malabong buhay ay madalas sa bingit, nakadapa sa gilid. Pag binutasan ka ng cups, mukha kang Crocs na walang G-bits. O sige, idamay mo mga anak ko, asawa, kapatid, nanay o tatay, total dyan ka naman nasanay. Pero malaking sampal sa mukha mo pag uwi mo ng bahay. Yun ay kung mananalo ka sa pandaramay o matatalo kang walang karamay. Huling banat, pahinga natin. Okay, so dito sa round 2, siguro gahibla bibigay ko kay Vitrum. So ito yung explanation. Bago tayo mag-proceed sa round 2 ni G-Clown, nagbigay na ako ng insights, 'di ba? Na kako, if balalaylay si G-Clown dito at hindi niya maduduplicate or ma-reciprocate yung round 1 niya, ibibigay natin kay Vitrum. Kasi anong dahilan kung bakit natin binigay kay Vitrum yung round. Yung round 2 ni G-Clown, sobrang layo ng performance niya kumpara sa round 1. Kasi yung round 1 ni G-Clown, andun yung mga jokes, effective jokes na kako nga sa inyo is mas nasasakyan ng tao yung mga jokes ni G-Clown. Mas kumokonekta, mas direkta, 'di ba? So, yun yung mga dahilan kung bakit ko binigay yung round 1 kay G-Clown. Kay Vitrum naman, medyo nakulangan ako doon sa punchlines. Andun yung round 1, andun yung jokes niya sa round 1, pero kung jokes yung pag-uusapan, mas okay sa akin yung pinakita ni G-Clown. Then yung round 1 ni Vitrum, sabi ko nga,
umikot sa veterano na anggulo, tapos pwede niyang i-apply yung ibang mga linya niya kahit hindi si G-Clown yung kalaban niya. Kaya para sa akin, malinaw yun kay G-Clown. Pagdating sa round 2, ganun pa rin yung performance ni Vitrum. So, kumbaga, consistent. Kung ano man yung round 1 niya, yun din yung pinakita niya sa round 2 na may mga jokes pa rin, ano pa rin may mga bara pa rin, pero sabi ko, ang comment ko nga dito sa round 2 ni Vitrum is hindi siya pantay. Parang more on jokes talaga yung pinakita ni Vitrum dito, na medyo naiwan yung mga seryoso na linya. Okay, pero pagdating sa round 2 naman ni G-Clown, para sa akin bumaba to totally, kasi nawala yung mga direct na linya niya para kay Vit. Nawala yung mga laro, 'di ba? So hindi ko na feel na mas naangatan niya yung round 1. Hindi ko na feel na pumanta yung performance ni G-Clown sa round 1 dito sa round 2. So bumaba totally sa akin, no? Kung binigyan ko ng 9-8 to in favor of kung binigyan ko ng 9-8 yung round 1 in favor of G-Clown, siguro yung round 2, pwede kong ibigay ito ng pwede kong ibigay ito ng 8-7 in favor of Vitrum. Sabi ko nga sa inyo, consistent si Vitrum from 1 and 2. Pero in G-Clown, ang laki ng binaba niya kasi hindi na ganun ka epektibo yung mga angulo na ginamit niya. And then yung mga punchlines niya, yung mga haymakers niya, hindi na ganun kabibigat compare sa round 1. Hindi na ganun ka sunod-sunod din yung mga, wala rin tayong narinig na jokes dito compare sa round 1 na may mga halong jokes yung round 1 ni G-Clown. Pero regardless, no, may joke man o wala, hindi naman natin tinotolerate yung mga, or di naman natin pinapanigan yung mga more on jokes, no. Pero regardless, no, even may joke man o wala yung round 2, para sa akin humina pa rin talaga si G-Clown dito in terms of punchlines, tsaka yung choice of words, no. Yung effectivity ng mga linya is hindi ganun ka tumatama talaga. So ayun, 8-7 in favor of Vitrum sa round 2. So 16, tapos all 16 kasi 9-8 G-Clown, tapos 8-7 Vitrum. So yun, all 16. Round 3 yung magiging basehan natin dito, and let's go. Tangin ng taon nang red tag pa yung bulok. Ba't ka magbabansag ng NPA sa lungsod? Kung matapang ka, magsama kang tropa mong palak na bugok, tapos doon tayo magbarilan sa bundok. Wak! Anong to? Diba? Ganyan pa nag-ROTC. Talaga namang lembay. Wala na nga utak, ang pangit pa ng hairstyle. Pakyo ka. Pero alam mo yun, ibang rapper, madaling sulatan kasi may pangalan. Si G-Clown, kailangan pang panoorin mga laban. At insulto yan kasi ang tagal mo na sa larangan. Wala ka man lang ambag kahit magandang kapintasan. Gago. Ano naman yan? Yung ibang MC nakaka-impress, kaya preparation nakaka-stress. Ikaw ang hirap mo kalaban kasi wala nakaka-interest. Tanginan to. Tapos, paulit-ulit mga angles namin, kaya nakakainis. Puro iyakin na lang. Tangina, pati kalaban mo na dedepress! Pati kalaban mo na dedepress! Pati kalaban mo na dedepress! Sorry, nadala ako ng emosyon. Sorry na, men. Pero nadali mo ako doon. Solid ka din. Pag si G-Clown umiyak, yung laban, corny na, men. Pag si Vitrum umiyak, ang pogi pa rin. Gago. Tapos, tanginan to, uminom pa ng tubig. Tanginan mo, nagjo-joke. Ganyan talaga, wala pang ground pero nagcho-choke. Tapos, mahilig to mag-wordplay na sobrang whack. Pero ayokong tirahin estilo mo kasi masyado ng babad. Pero sabi mo kay Lip Cram, feeling mo yun, die ka na. Kasi mamaya, yun, die ka na. Tangina, ang whack! Feeling mo yun, die ka na kasi mamaya, ayun, die ka na. Ayan, tangina mo, ganyan mag-line mac. Tangin itong didistra kasi gago. Pero, Naku. mahilig man toast na mga... Nawala pala si Vitrum dito eh.
Nag-freestyle siya ng ilang linya, no? Hala. Nag-choke siya, men. Nag-choke siya. Nawala si Vit. Adik, lagi nang hilitan yon. Pero may bara about marijuana. Anong iniba nun? Pag mga nagbabato, tablado kasi raw, illegal yon, kriminal yon. Gago, mababa lang tama ng damo, pero parehong illegal yon. Tangina, pag trip nyo mga uppers, bigla kayong i-others. Kasi yung nga mga guloid, gusto niya mga downers. Puro ganyan mga banters pag may mga encounters. Pero nung nahuli si Looney, idol, suportado ka ng mga brothers nating rappers. Fuck you! Okay, sige, wala ka kinalaman nung si Idol dating nahuli. Pero ikaw yung mga pwedeng dahilan sa mga susunod kay Looney. Bago sabihin droga, di nakabuti sa kapwa pang susuri. Kung masyado kang pa-authority, ikaw ang salot sa community. O diba, Bitrom kalaban, aktibisin na singit. At alam mo naman, pag Bitrom, salamin ibig sabihin. Kaya mag-reflect ka sa akin para matuto ang maigi. Makinig sa salamin! Para nag-sound trip ng Bini. Tangina, Mongoloid, Bini, Maloid. Balag, pahinga natin! Okay. Malaking kawawasan sa overall performance ni Vitrum yung nag-choke siya. Although hindi halata, no? Kasi hindi naman siya totally nag-pause or nawala eh. Nasalba ng freestyle niya yung pagkapa niya sa nawala. Tangina. Di ko na talaga maalala yung battle na to, men. Di ko in-expect na mawala si Vitrum sa linya. Kinapa lang talaga niya yon through freestyle. Pero halata naman, 'di ba? Halata naman sa mga nakapanood, no? Halata naman na nawala si Vitrum at nag-freestyle talaga siya. Tapos nung nakapana niya yung pinaka-returns niya, na end niya ulit ng maayos. Pero ako, perspective ko, malaking bawas yon yung freestyle na yon. Although hindi nag-downfall yung performance, pero hindi yun yung sulat eh, 'di ba? Maraming factor kung bakit para sa akin is malaking dagok yun, kasi dikit yung battle eh. Dikit yung battle, first 2 rounds tabla. Tapos syempre ito na yung chance ni Vitrum na kumawala sa alam mo yun, tiebreaker eh. Pero anong nangyari? Nawala siya, nag-freestyle siya, pasok pa naman yung mga freestyle, then hanggang sa nakapa niya ulit yung linya at natapos niya na maayos. Ganun yung pinaka-story ng round 3 ni Vitrum. So, sa linis ng performance, I think meron ng bahid, no? Hindi na pwedeng lumamang si Vitrum sa linis ng performance doon kasi nga may hole na na freestyle. So, yun. Tignan natin. G-Clown, pakinggan natin. Pero ayoko munang i-close yung round 3 ni Vitrum. Pakinggan ko muna tong round 3 ni G-Clown. Yo! Sabi niya kay Prince Rhyme, hindi lang ako basta hip-hop o rapper. Ako'y hustler din maituturing. Para ka palang si Omar. Oh wow! Napagsabay mo yung negosyo at pagrarap? Rosmar! Paano magkiklik mga linya mo? Putya pag inintindi, biglang nag-iibang landas. Ang ganda ng kwento, pagdating sa dulo, Shopee yung lalabas. Ibaba ang presyo ng gasolina. Yan ang sigaw niya palagi. Galit sa pagtaas ng petrolyo, e-bike naman yung gamit. Mapadilaw, pula, asul o berde, isa dyan sa'yo'y tumutugon. Siya ay Petron, kaya panay revolusyon. Kaya ang suma total, buhay handang isugal, sa mga rally laging G. Pwes pag lagas na to, yun ang literal na flying V. At bakit nga pagalit ka sa dilaw, asul, pula? Lahat yan gusto nyo mawasak. Sa bagay, anumang kulay baliwala sa mga taong may maitim na balak. Pero teka, sino nga ba ang problema? Ito bang mga nagwewelga o gobyernong sumisistema? Pwe!
pareho lang walang kwenta. Mga nagkakapera sa issue at mga nagka-issue sa pera. Kaya sige, mamuhay ka sa bangungot. Lakbayin mo yung panaginip mo. Pikit mata sa katotohanang Pinoy ka pa rin paggising mo. Pareho tayong mataas pangarap. Hoy pare ko, mali ka. Pangarap mo ay Mia, sa akin mala Burj Khalifa. G-Clown o V-Troom, putya napakalayo ng agwat. Mapabattle man o track, malayo ang gap. Artist na walang art, rapper na walang rap. Paglabas mo ng flip-top, kilala ka ba bilang rapper? Hip-hop o writer? Nako sir, katotohanan ay masakit. Sa flip-top si beat sumasabay pero di sumasabay sa beat. Inaasar mong baog si Kairam? Baog? Talaga? Eh di sa'yo rin sumalamin. Dahil kung di baog yung G-Clown, tol. Lamang na si G-Clown dito, sa part na to. kumukup sa'yo, di ka nila aampunin. Hindi ako naniniwala kay Jesus. Bakit? Naniniwala ba siya sa'yo? Huwag ka magalit sa amang may likha. Doon ka magalit sa ama mong lumikha sa'yo. Kaya palagi ng daing, salamin, salamin, ano ang aking misyon sa lupa? Salamin, salamin, bigyan mo ng tuguntong hula. Salamin, salamin, isa lang ang pwede mong makuha. Salamin na may kwadradong kahoy o salaming pipiit sa mga papatak mong luha. G-Clown, tol. G-Clown. G-Clown, tol. G-Clown yung round 3. Mas malinis. Sa tignan muna natin. Yung 1 and 2, wag na natin parang kumbaga pwede natin siyang stay put na yan dyan sa taas, yung 1 and 2. Tabla yon para sa akin. Round 3 talaga yung round 3 talaga yung naging deciding round para sa akin. Kumbaga, 1 and 2, pwede nating sabihin all the way G-Clown, all the way V-Troom, pero malabo pa Malabo pa yung 1 and 2. Pagdating sa round 3, dito na ako nakapag-decide na kay G-Clown yung battle. Bakit? Unahin natin sa I think meron akong tatlong sasabihin dito, tatlong elements. So, 1 is performance. Kung mapapansin nyo, sabi ko nga sa round 3 ni V-Troom, halata mo na nawala siya, halata mong nagsingit siya ng freestyle, na which is sa ganitong klaseng tournament, hindi ko naman sinasabing bawal, pero since written format ang tournament na to, malaking bawas yun, no? Malaking bawas. Though, hindi masyadong nag-downfall yung performance ni V-Troom sa round 3, pero halata mo na nawala, at malaking bagay yon. Though nakabalik siya, nakapanya ulit, na-close niya ng maayos, okay yon, no? Okay. Pero sa overall performance, lamang na si G-Clown doon, kasi nakita nyo naman siguro kung gaano kalinis yung performance ni G-Clown. Kaya 1-0 G-Clown sa performance. Pangalawa, content. Pangalawa yung content. Yung content ni G-Clown, andun nakita pa rin natin yung mga direct na suntok, haymakers. Tapos may isang linya si G-Clown dito na kanya na talaga. Yung alam mo yun na nung narinig ko yung linya na yun, sabi ko wala na, tapos na kay G-Clown na to. Kay G-Clown na yung battle. Yun yung naging comment ko. Ano ba yun? Kalimutan ko lang. Basta yung napapost ako kanina, yun. Medyo nakalimutan ko lang. Nag-iisip kasi ako ng mga explanation ko sa nag-iisip ako ng explanation ko sa battle na to. Ayun, yung content lamang si G-Clown doon. Yung content includes punchlines, haymakers, punto, 'di ba? So, lamang si G-Clown doon. Pagdating sa pangatlong nakita ko, mas effective si G-Clown dito, 'di ba? Mas effective yung pinaka overall performance niya. Energy, kumbaga clowning clowning kasi yung naging atake ni V-Troom 'di ba? Pero hindi nagpatinag si G-Clown sa part na 'yon. Kaya para sa akin malaki yung naging ang tawag dito, nakalimutan ko kung ano yung right term.
puta, nakalimutan ko. Sa dulo ng dila ko, men. Pero, malaki yung naging experience gap ng dalawa. Kasi, si G-Clown, alam na niya kung paano depensahan yung sarili niya sa mga ganong klaseng atake. 'Di ba? Kaya, overall, G-Clown ako dito. Nakalimutan ko na yung battle na to live, pero, since na-review naman natin siya, I think 1 and 2 sobrang dikit, pero round 3, dahil sa performance, punchline, haymakers, tsaka sa energy na pinakita ng dalawang MC, I'll go with G-Clown dito. So, ayun. 2 and 3, G-Clown, I think. Hindi. 1 and 3, G-Clown. Tama ba? 1 and 3, G-Clown. 1 and 3, G-Clown, round 2, Vitrum. So, final score is 60, pinakamalakas na round 2 ni G-Clown para sa akin. Kaya bibigyan ko to ng 9. So 9-7 to in favor of G-Clown. So 16, that's 25. Tama ba ako? Okay, 9, 9, 6, 18. Hindi. Taka na ako. Nabobobo na ako. So round 1 is 9-8 in favor of G-Clown. Round 2, 7. So 16, that's 16. Tama, 25. Tama, diba? So 25 points for G-Clown. Then kay Vitrum, 8, 16, tapos 7, 23. So 25 to 23. 1 and 3 G-Clown ako para sa akin. Pero yung round 2 malinaw yung kay Vitrum. Okay, so ayan. Pero since si Vitrum ang nag-advance dito, gusto kong mapakinggan yung judgment ng mga judges natin. Top Zoning 17, Vitrum vs. G-Clown. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Dikit yung battle para sa akin. Ang boto ng Urado, advancing sa tournament, 7-0, magigay para kay Vitrum. Gago 7-0. Judges tayo. Talo ko yung humay, pare. Congrats. Yun, maraming salamat sa inyo lahat. Medyo matatagalan tayo. Round 1 hanggang 3 para sa akin, Vitrum. No disrespect kay G-Clown. Isa pa rin siya sa pinaka-solid na MC pagdating sa delivery at syempre sa bars. Pero sa gabing to para sa akin lang, mas marami talagang punchline si Vitrum na masakit. Alam mo yun? Si G-Clown, meron naman siyang punchline, sakto lang. Pero kay Vit yun talagang tumatak eh. Feeling ko tumatak talaga. Mas tumatak talaga siya. So yun, Vitrum. Yo, G-Clown versus Vitrum. Binoto ko si Vitrum. Round 3 nag-stumble si Vitrum doon pero nabawi niya naman, no? Pero kapag kasi gantong tournament, tas dikit yung laban, parang para sa akin malaki minus kapag nag-stumble. Yes, so, totoo. round 3 binigay ko kay G-Clown. Pero yung 1 and 2, mas effective talaga, jokes, bars, pati yung ganda ng sulat si Vitrum. Pero props kay G-Clown. Congrats kay Vitrum. 1 and 2 para sa akin Vitrum yon. Round 3 nakuha ni tawag dito hindi G-Clown, pero wala, mas walang ya para sa akin si Vitrum, mas pang tournament siya, kaya Vitrum ako doon. Guys, binoto ko si Vitrum. Round 1 and 2 Vitrum, round 3 G-Clown. Binigay Diba? So most of the judges 3 binigay kay G-Clown kasi nga nag-stumble eh. Halatang nag-stumble eh. Pero yung 1 and 2 binigay nila kay Vitrum, no? Siguro, yun, mas natripan siguro nila yon. Okay. ko yung round 3 kay G-Clown kasi mas yung material niya doon, mas siksik, pero makukuha rin sana ni Vitrum yun kung hindi lang siya nakalimot. Pero ang ganda ng recovery ni Vitrum sa stutter. Yan, no, nakalimot. Tsaka yung mga freestyle at mga rebattles ni Vitrum on point. And ang pinaka nagpanalo kay Vitrum para sa akin is yung approach niya sa battle, which is clowning. Chill lang. Tangin na sakto, 'di ba? Yun nga, yung judgment ko sa round 3, 'di ba? Clowning kasi yung atake ni Vitrum sa round 3 na for me, sabi ko nga ready si G-Clown kaya hindi siya natinag, 'di ba? So yun, pares kami ni Shay ng judgment to. Niya si G-Clown. So
approach niya sa battle, which is clowning. Kinlown niya si G-Clown. So, yeah, Vitrum. Binoto ko si Vitrum. Para sa akin, parang yung first round tsaka third round, tabla, o dikit. Ang nag-matter yung second round, parang ayun, solid yung punchlines ni Vitrum doon. Yun yung nagdala sa buong battle. Kaya Vitrum. Ayun, binoto ko si Vitrum. Tingin ko naging problema. Maganda yung mga angulo ni G-Clown pero hindi niya ma-execute ng maayos na punchline. Si Vitrum mas effective at mas convincing yung mga linya niya at punchline. Binoto ko nga pala si Vitrum. Siguro parang halos gahibla lang yung diferensya ng rounds nila. Pareho naman silang naging effective sa mga jokes nila, sa mga gusto nilang gawin. And siguro para sa akin mas lamang din ng konti sa dami ng angle si G-Clown, pero yung mga paglanding ng mga punches parang mas malakas yung landing ng mga punches ni Vitrum. At kaya para sa akin dapat di talaga ako judge, bigla akong pinag-judge, kaya yun, Vitrum. Okay, so wala tayong naging kaparehas, pero parang most of the judges binigay yung round 3 kay G-Clown dahil sa stutter niya, dahil sa stutter ni Vitrum rather, 'di ba? So yun lang naman talaga yung pinaka naging downfall ni Vitrum, pero hindi totally downfall yon kasi naka-recover sa stutter at natapos niya kaagad ng maayos. Sabi nga ni Shay, 'di ba? Ganda ng recover niya sa mga stutter niya. Sabi naman ni Tipsy D is since written format at tournament, malaking dagok yun, kaya binigay niya kay G-Clown, which is yun din yung pinaka naging explanation ko sa battle. Tapos yung most of the judges naman, yung the rest, binigay yung 1 and 2 kay Vitrum. Siguro ako yung 2, para sabi ko yung 2 kay Vitrum talaga yon. Malinaw kay Vitrum yon kasi lumaylay dun si G-Clown, and I agree with sino ba nagsabi noon? Si Sinyo. Hindi ko alam kung si Sinyo yung nagsabi noon na maganda, maraming angle si G-Clown pero hindi niya na-deliver na maayos. I agree with that. Pero yung round 1, medyo nagtataka lang ako kung bakit nila binigay kay Vitrum yung round 1. Kasi sa perspective ko, mas kumokonekta si G-Clown, especially yung laro niya kay Vitrum na itong Vit, tas Beat, tapos Room na kwarto. 'Di ba? Mas kumokonekta siya doon para sa akin. Pero yun, iba-iba tayo na perspective. Pero siguro I think yung round 1 lang yung pinaka nagkatalo sa akin at sa perspective ng mga online judges. Yun lang. Pero ako, I'll go with G-Clown sa battle na to. Okay? So, yun lang. Motos tayo after neto kasi natapos na natin yung 4 na battle sa bukas sa second round. So, waiting tayo sa semis ng pedestal. Pero habang wala pa, more on Motos tayo ngayong September. Gaya ng sabi ko sa inyo, September will be more on Motos battle reviews. Okay? So, sana nagustuhan nyo pa rin yung review ko dito sa battle na to kasi para sa akin sobrang nahirapan din ako sa pag-judge. Masasabi ko na mas maganda yung battle ni GL tsaka ni Sur pero mas naging madaling i-judge yun. Masasabi ko na mas naging mas maganda rin yung battle ni EJ Power Tromano pero mas naging madali din sa akin yung pag-judge doon. Ganon din kay Raffian tsaka kay Slack. Mas naging maganda yun pero mas madali rin malaman kung sino yung lumalamang doon. Pero dito kasi dikit either way, alam mo yon, yung 7-0 nga I think hindi yun deserve ni G-Clown. I think ako possible 4-3 or 5-2 pa to kung ako yung tatanungin. Mas ganon, no? Pero either way, pwedeng kay Vitrum, pwedeng kay G-Clown yung battle. So yun lang naman para sa akin. Pero moving forward, Slack 1 versus Vitrum to sa semis. Tapos sa kabila naman GL versus EJ Power na sobrang tindi nun. Okay? So yun, Motos muna tayo right after this. Then waiting tayo sa semis ng Pedestal 3 para masingin natin this September. Pero habang wala pa, Motos tayo. Okay? Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.